Tekstong argumentatibo, manghikayat, magpaliwanag, maglahad ng katotohanan. Ano ang tekstong argumentatibo? Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong manghikayat o mangumbinse sa mambabasa o tagapakinig na tanggapin ang pananaw o paninindigan ng mayakda tungkol sa isang uri ng isyu o paksa. Ginagamit ito ng lohikal na pangangatwiran, mga katotohanan, ebidensya, datos, at mga halimbawa upang patunayan ang kanyang panig. At sinusuportahan ito ng mga argumento at ebidensya upang mahikayat ang mambabasa na tanggapin ang kanyang pananaw. Katangian ng tekstong argumentatibo. Una ay may malinaw na isyu o paksa. Pangalawa, ito ay may tiyak na paninindigan kung sang-ayon o hindi sang-ayon. Pangatlo, gumagamit ng lohikal na argumento. Pang-apat, sinusuportahan ng ebidensya tulad ng datos, pananaliksik, opinyon ng eksperto o konkretong halimbawa. At pang-lima, layuning manghikayat at makapangumbinsi, hindi lamang mabigay ng impormasyon. Ngayon ay tingnan natin ang isang halimbawa. Ibigay ang iyong panig. Sang-ayon ka ba o hindi sang-ayon? Ang paksa, dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone habang may klase? Halimbawa ng tekstong argumentatibo. Dapat ipagbawal ang paggamit ng cellphone habang may klase dahil nakaapekto ito sa konsentrasyon ng mga mag-aaral. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang madalas na paggamit ng cellphone sa oras ng pag-aaral ay maaaring magpababa ng focus at pagganap sa klase. Dahil dito, mas magiging epektibo ang pagkatuto kung lilimitahan ang paggamit ito sa loob ng silid-aralan. Ang layunin ng tekstong argumentatibo. Maglahad ng paninindigan sa isang isyu, magbigay ng mga dahilan at ebidensya upang suportahan ang paninindigan, at manghikayat o makumbinsi ang mambabasa o tagapakinig na tanggapin ang ipinahayag na pananaw. Sa makatwid, madali lamang itong tandaan. Ang isyu at paninindigan at argumento at ebidensya ay nangangahulugang tekstong argumentatibo. Ngayon ay puntahan natin ang mga elemento ng tekstong argumentatibo. Unang elemento, ang tinatawag na isyu o paksa. Ang paliwanag nito ay ang kontrobersyal o napapanahong usapin na pinag-uusapan at maaaring pagtalunan. Halimbawa, dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng paaralan? Ito ang isyu o paksa. Pangalawa, ang tinatawag nating paninindigan o ang tinatawag na claim o thesis. Ito ang malinaw na posisyon o pananaw mo o pananaw ng mayakda tungkol sa isyu. Maaaring sang-ayon o hindi sang-ayon. Isa pang elemento, ang mga argumento o dahilan. Ito ang mga lohikal na paliwanag na sumusuporta sa paninindigan. Dapat ay magkakaugnay at makatwiran ang mga ito. Isa pang elemento, ang tinatawag na ebidensya o patunay. Binubuo ito ng mga datos, estadistika, resulta ng pananaliksik, opinyon ng eksperto, batas o konkretong halimbawa na nagpapatibay sa argumento. Isa pang elemento, ang tinatawag na pangangatwiran o reasoning. Ipinaliliwanag kung paano sinusuportahan ng ebidensya ang paninindigan. Dito ipinakikita ang lohikal na ugnayan ng argumento at patunay. At isa pang elemento, ang tinatawag na kontra-argumento or tinatawag na counter-argument. Inilalahad ang kabilang panig o salungat na pananaw upang maipakita ang pagiging patas ng talakayan. Isa pang elemento, ang tinatawag na pagtanggi o rebuttal. Sinasagot o pinagbubulaanan ang kontra-argumento gamit ang mas matibay na dahilan at ebidensya. At ang panghuli, ang konklusyon. Ito ang buod ng mga argumento at muling nagpapatibay sa paninindigan ng may akda. Halimbawa, ang isyu, dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone habang may klase? Sa paninindigan, oo, dapat itong ipagbawal. Ang argumento, nakakabawas ito sa focus ng mga mag-aaral. Sa ebidensya, ipinakikita ng mga pag-aaral na bumaba ang atensyon ng mga mag-aaral kapag madalas silang gumagamit ng cellphone habang nag-aaral.
Ang pangangatwiran, dahil naaabala ang kanilang konsentrasyon, naapektuhan ang kanilang pagkatuto. Ang kontra-argumento, mahalaga rin ang cellphone sa mabilis na paghanap ng impormasyon. At ang rebuttal, maaari lamang itong gamitin kung may pahintulot ng guro at para sa gawain pang-akademiko. At ang konklusyon, sa makatwid, nararapat na limitahan ang paggamit ng cellphone sa oras ng klase upang mapanatili ang maayos na pagkatuto. Ngayon naman ay puntahan natin ang tinatawag na mga sanggunian o reference ng tekstong argumentatibo. Una, ang tinatawag na hanguang primarya or primary reference. Ito ang tinatawag na orihinal o unang pinagkukunan ng impormasyon. Ano ang gamit nito sa tekstong argumentatibo? Ito ang nagbibigay ng direkta at mapagkakatiwalaang ebidensya. Ginagamit upang patunayan ang isang argumento gamit ang aktwal na datos o pangyayari. Halimbawa, ang saligang batas ng Pilipinas, mga batas katulad ng Republic Act, resulta ng survey o eksperimento, panayam sa isang eksperto, at talaalarawan o liham. Ang pangalawa, hanguang sekundarya or secondary reference, ang impormasyong batay sa pagsusuri o interpretasyon ng mga primaryang sanggunian. Ano ang gamit nito sa tekstong argumentatibo? Ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag, interpretasyon at pagsusuri sa isang isyu. Tinutulungan ang manunulat na suportahan ang argumento sa pamamagitan ng mga aklat, artikulo at pag-aaral. Halimbawa, aklat, journal, article, pahayagan, magasin, talambuhay. Ngayon naman ay puntahan natin ang pangatlong sanggunian, ang tinatawag na hanguang elektroniko or electronic reference. Mga impormasyong makukuha sa internet at iba pang digital na plataforma. Ano naman ang gamit nito sa tekstong argumentatibo? Ito ay nagbibigay ng napapanahon at madaling ma-access na impormasyon. Mainam na gamitin para sa mga bagong datos, estadistika at opisyal na ulat. Ngunit kailangan tiyakin na ang pinagmulan ay mapagkakatiwalaan. Mga halimbawa, opisyal na website ng DepEd, PSA, DOH o WHO at marami pang iba. Mga online journals, mga e-books, mga opisyal na ulat na nasa internet. Ang buod, ito ang uri ng hanguan o type of reference. Hanguang primarya, ang gamit nito sa tekstong argumentatibo ay nagbibigay ng direkta at orihinal na ebidensya upang patunayan ang argumento. Ang hanguang sekundarya naman ay ang nagbibigay ng pagsusuri, interpretasyon at karagdagang suporta sa argumento. At ang hanguang elektroniko naman ay ang nagbibigay ng napapanahon at madaling ma-access na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang online na sanggunian. Ngayon ay puntahan natin ang isang pagsusulit. Hanapin mo. Isulat sa patlang ang numero ng tamang sagot. Piliin sa kahon ang sagot. Una o number 1, hanguang primarya. Number 2 o pangalawa, hanguang sekundarya. Number 3 o pangatlo, hanguang elektroniko. At narito ang mga dapat ninyong sagutan. Ngayon naman ang gawain. Ibigay ang iyong panig gamit ang mga elemento ng tekstong argumentatibo. Ang unang larawan, dapat bang ipagbawal ang paggamit ng makeup sa mga mag-aaral sa sekundarya? At ang pangalawang larawan, dapat bang alisin na ang senior high school program ng DepEd? Gumawa kayo ng tekstong argumentatibo gamit ang mga elemento ng tekstong argumentatibo. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa tekstong argumentatibo. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignatura ng Filipino para sa karagdagang aralin. Maraming salamat po.